Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng minabot ng pangaral ng ating channel nito sa iba't ibang panig ng buong mundo, maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli nating pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay July 21, 2025 at ganap na po alas 4:23 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga non-viewers. Magandang hapon po Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon sa lahat po ng mga nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan upang tayo po ay panoorin at pakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 ng hapon sa Facebook Live. Muli, isang mabiyayang pahinig po sa bawat isa at loobin po ni Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat ng aabutin ng pangangaral na ito. Ang ating paksa sa hapon po ito, kaunting kalaman sa kasulatan, unang bahagi. Ito po yung nakalagay dun sa unang 1:5:2. Ito ang palatandaan iniibig natin ng mga anak ng Diyos kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Minsan pa natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ibinabahagi pa niya sa atin, sa pagbibigay niya ng pagkakataon na tayo makagawa sumunod sa kanyang kalooban. At ganoon din naman doon sa mga tao na wala pa sa kapulungan ay pagkakataon pa rin ito upang sila man ay maligtas sa kasalanan. Namumuhay ang tao, maraming tao ang namumuhay sa kasalanan, hindi alintana yung tinatawag na pangakong buhay na wala hanggan. At yung iba naman, sinasabing mahal nila ang Diyos pero ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang gawa. So sana dito sa ating paksang ito ay maipaunawa sa atin kung gaano kahalaga yung pag-ibig natin sa ating mga kapatid. Kasi pwede mong sabihin iniibig mo ang iyong kapatid pero hindi mo naman naiibig si Abay Hawa. At vice versa, na pwedeng sabihin mo na iniibig mo si Abay Hawa pero hindi mo naman naiibig yung kapatid. Mabigat ho yun. Maraming tao ang umiibig sa Diyos pero yung kanyang kapatid hindi niya maibig. At meron namang mga tao na naiibig yung kapatid na hindi naman naiibig yung Diyos. So, yan ang tatalakayin natin ngayong araw na ito at kung lulobin pa ni Abay Hawa, patalakayin natin sa loob ng 6 na araw. So, magandang hapon. Brad Emiliano Umali, Juliet Umali, Brad Jesse Juarez, Brad Carlo Roll, Sister Loren Paulan Fernandez, Brad Wilfredo Bedes, at yung kanyang mga magulang, magandang hapon po, si Brad Pedro at Dominga Bedes, Brad Melchor Pasis, Brad Rubelio Nava, Troy Corsiga, Brad Sam Rotoni, magandang hapon, Brad Noli Tungkua, Sister Chris de la Cruz Kim, magandang hapon, Brad Edmundo Umali, Lisa Indenibli Corsiga, Shirley Reverisa, magandang hapon, Umali,
Sister Vivian Bandoho Mana, magandang hapon. Shirley Bandoho Abrera, Gawal Jeloy Pritz, magandang hapon. At sa lahat po ng mga nanonood na hindi natin kilala, alam niyo po ba na sa loob lamang po ng nakaraang isang buwan, June to July, nag-average po tayo ng 22,159 interactions. Ano yung interactions ng Facebook? Ito ho yung mga tao na nagla-like, nagko-comment, at nag-sharing. At nag-click do sa content. 22,159 interactions. Dami, Iniisip ko nga nung una, pero 22,000 ang inaabot na pala nung ating views sa loob ng isang buwan. Mga nag-comment, nag-like, nag-share, nanood. 22,000. Hindi na masama ho yan. Kaya lang, yun nga, yung 22,000 na yun, siyempre, yun po ba ay mga nakinig lang, nanood lang, sana ho ay nagbuka si Abay Hawa doon sa maraming yung mga nanood na yun. At siyempre, nagpapasalamat tayo doon sa ating mga kapatid na nagiging kasama natin, katuwang, kabalikat, kamanggagawa ni Abay Hawa sa pangangaral. Maraming pong salamat sa inyo, mga kapatid, na kayo ay naandyan, tumutulong. Maraming pong salamat. Sama-sama po tayo na ipagpatuloy natin ito yung ating ginagawang pangaral. Yung kaunti ho na may babahagi natin, malaking bagay yan na nakapagpaparating tayo na gagawa natin yung ipinagagawa ni Abay Hawa. So tuloy na po tayo at alas 4:31 na. Sister Lolita Porsiga, Sister Ging Makar, magandang hapon. Ayan. Sige ho, at ako ay titingin-tingin na lang mo doon sa ating mga kapatid na makakasama pa natin sa hapon po ito. So itong paksahaw na ito ay lahat naman ho kasi mahalaga Pagkasalita na ho ni Abay Hawa, talagang mahalaga yan. Kada salita niyan mahalaga. Ang nakalagay ho kasi dyan, umpisa ako doon sa uno, ang bawat sumasampalataya na si Yahweh ay siyang Kristo ay anak ng Diyos. At ang sino mong umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Ito ang palatandaan iniibig natin ng mga anak ng Diyos kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Sapagat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos, hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. So, gaya ho nung aking nasabi sa kanina, sa pamamagitan nito, nalalaman natin na may linyang ipinakikita sa mga salitang ito kung ano ang tunay na pag-ibig maging ang sa Diyos. Hanggang ngayon ay tinuturo niya sa atin na walang tunay na pag-ibig sa Diyos. Tatandaan mo ito. Maliban kung ang ating mga kapatid ay minamahal din. Dahil ito ay palaging epekto nito. Ngunit itinuturo niya ngayon sa atin na mga tao ay nararapat na mahalin. Kapag ang Diyos o si Abay Hawa ang siyang nangunguna. At ito ay isang kinakailangang kahulugan sapagkat madalas na nangyayari na mahal natin ang mga tao nang hiwalay sa Diyos.
dahil ang hindi banal at makalaman na pagkakaibigan na sinasaalang-alang lamang ng mga pribadong pakinabang o ilang iba pang mga bagay na nawawala. Bilang pagtatapos, siya ang unang tinutukoy ang epekto. Kaya siya ngayon ay tumutukoy sa sangit sapagkat ang kanyang layunin ay ipakita na ang pag-ibig sa isa't isa dapat sa paraang nilinang upang ang Diyos ay parangalan. Ang pag-ibig ng Diyos ay sumasama siya sa pagtupad ng kautusan at makatarungan ito dahil kapag mahal natin ang Diyos, siya bayawa. Ang pagpipitagan ay kinakailangan may kaugnayan sa pagmamahal. Bukod dito, hindi maaaring ihiwalay ang Diyos sa kanyang sarili dahil kung gayon, siya na ang bukal ng lahat ng katuwiran at pagkapantay. So, dito, binanggit dun sa Deuteronomy 10:12, sabi niya, at ngayon Israel, sa lumang tipano, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoong mong Diyos? Kundi ang matakot sa Panginoong mong Diyos na lumakad sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin siya, maglingkod sa Panginoong mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Marahil nakita natin yung aking sinabi kanina. Ang tao, sinasabi nila na iniibig nila ang Diyos, pero hindi nila maibig yung kanyang kapatid. Marami ho yan. Lahat ng reliyon, ganyan. Sinasabi lang nila, mahal nila yung Diyos, pero yung kanilang sariling kapatid, hindi nila maibig. Sa paanong paraan? Kasi kung iniibig nila yung kanilang kapatid, lalo na yung mga founder ng reliyon, hindi nila lolokohin, hindi nila pagnanakawan, hindi nila iimbutin yung kanyang mga pag-aari. Kung iniibig. Sinasabi nila na iniibig nila ang Diyos, pero gumagawa sila, hindi sinusunod yung kalooban ni Abay Yawa. Nasaan yung pag-ibig kay Abay Yawa? Wala. Vice versa, iniibig yung tao, pero hindi maibig si Abay Yawa. Nakuha ba natin? Ibig sabihin, wala rin nung saysay, wala rin kabuluhan na makailang beses man tayong sabihin natin na mahal natin si Abay Yawa pero hindi natin kayang ibigin yung ating kapatid. Wala rin nung saysay eh. Wala rin nung saysay. May pangyayari dito sa unang Juan, sabi doon sa 3:11. Ito ang mensaheng narinig ninyo sa simula pa. Itatas ko doon sa 10. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Sa espiritu at saka yung sa laman. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Kasi kalimitan ho, kaya nga ho ang reliyon, merong simbahan, merong katedral, merong kapilya, ipinahihiwatig nila, ipinapaalam doon sa mga tao na meron kaming Diyos, mananampalataya kami, every Sunday, sumisimba kami, nananalangin, taimtim yung aming pananalangin. Ano ang gawa ng reliyon? Pero pagka sinukat mo yung sinasabi ng banal na kasulatan, malayo. Wala man lamang doon sa sinasabi niya. Talagang sa pulho yung espiritu at saka yung laman magkaaway, magkalaban. Hindi kayang matanggap nung laman yung sinasabi ng espiritu. Alam niyo kung bakit? Bakit hindi masunod? Bakit hindi masunod ng tao yung sinasabi ng espiritu? Kasi ang sabi niya,
Yun daw kanyang utos naman, sabi niya dito, sa unang 1:5-2, dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Diyos, pagka tayo'y nagsisiibig sa Diyos at tinutupad ang kanyang utos. 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Pero magaan, sabi niya eh. Hindi daw mabigat, di magaan. Pero bakit hindi masunod-sunod ng tao? Bakit hindi masunod-sunod ng tao yung iniuutos niyang magaan? Anong dahilan? Bakit hindi masunod? Wala ko kasing espiritu. Yung ibinigay na espiritu, kung ito ay ibababa ko lang ng bagyawa, kasi 3:11 ho yun nung aking binasa, no? 3:10. Ibababa ko ng bagya. Ito ang mensaheng narinig na ninyo sa simula pa, magmahalan tayo. Huwag tayong tumulat kay Cain na kampo ng dyablo. Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa. Ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Kaya nga mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopuotan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Tingnan niyo ha. Sabihin, kung hindi mo maiibig yung kapatid mo, wala rin siya bayawa sa iyo eh. Di ba? Ang hindi umiibig, nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. At nalalaman natin ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nalalaman na ang pag-ibig, inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Ay liwanag yun, no? O nakita nung may kaya kapatid, nakita niya may nangangailangan, pinagkaitan niya ng tulong, masasabi mo bang naiibig mo si Abayama? 18. Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. 19. Dito nga natin matitiyak na tayo nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Kasi kung pagkaitan mo ng tulong yung nangangailangan, merong budhi ka na sumusurot sa iyo. Merong budhing susurot po dyan. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Makakaligtas ba tayo kay Abayama? Hindi. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya. Anong dahilan? Dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Kaya walang problema kay Abayama. Ang problema nasa tao. Kasi sabi niya, tinatanggap natin. Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Sumampalataya sa Kanyang anak na si Yahushua at magmahalan tayo gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. 24. Ito, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos kung sumusunod. At nalalaman nating nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Ang dahilan, kahit pala yung Kanyang kautusan ay hindi mabigat, wala yung banal na Espiritu na ibinibigay.
Kaya hindi masunod. Di ba noong panahon ng unang siglo, sabi ng Kristo, sabi niya, sino ang napapagal at nabibigat ang lupa, hali kayo at akin kayong papagpapahingahin. Di ba? Doon sa 11:28. Kung mapapansin nyo, ito'y sinabi niya doon sa mga Hudyo. Di ba? Sabi niya, lumapit kayo sa akin. Bakit yung mga Hudyo pinalalapit sa kanya? Alam niyo ba, napakabuti ni Abayhawa sa atin. Noong unang siglo, yung mga Hudyo pinalalapit sa kanya. Ngayon, iba. Nasa atin na yung nagpapalapit doon sa mga Hudyo. Kung ibinigay yung banal na espiritu. Nakuha niyo ba? Hali kayo ang wika. Magsilapit kayo sa akin, sabi niya. Kayong lahat na napapagal at nabibigatan, sabi So, itong talinhagang ito ay lumilitaw na kinuha mula sa isang tao na may malaking pasanin na ipinadadala sa kanya na dapat niyang dalhin sa isang tiyak na lugar. Bawat hakbang na kanyang ginagawa ay nagpapababa ng kanyang lakas at ginagawang mas mapang-api ang kanyang pasan. Gayunpaman, dapat itong ipagpatuloy. At siya ay nagpapagal. Ginagamit ang kanyang buong pagsisikap upang marating ang lugar kung saan niya ito ibababa. Ang isang mabigat na tao na dumaraan at nakikita ang kanyang paghirap at nag-alok na pagaanin ng kanyang pasan upang siya'y makapagpahinga. Ang mga Hudyo na mabigat ang pasan, noong panahon na yun, yung seremonya ni Moises o yung Mosaic na institusyon na naging mas mapang-api sa pamamagitan ng mga karagdagan na ginagawa ng mga iskriba at mga pariseo. Kaya nga inaalok niya yung mga Hudyo Kasi mabigat na yung ginawa ng mga iskriba at pariseo. Ano sabi doon sa Mateo 23:4? At sila'y nagtatali ng mabibigat na pasanin, ipinapatong sa balikat ng mga tao. Ngunit sila mismo ayaw nilang galawin ang mga iyon kahit ang kanilang daliri. Nakatali doon sa mabibigat na pasanin sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa kautusan upang gawing kalugod-lugod ang kanilang sarili sa Diyos. Dito'y inaanyayahan na ilapag ang kanilang pasan, tanggapin ang kaligtasang ipinagkakaloob para sa kanila ni Kristo. Sino ho ba yun? Hindi ho ba yung mga makasalanan, pagod sa paggawa ng kasamaan, inaanyayahan niya na lumapit at makahanap sila ng mabilis na kaginhawaan. Nabibigatan sa kanilang kasalanan, sa kanilang krimen. Di ba? Yun ang ibig sabihin niya Pero naintindihan ba, naunawaan ba ng mga Hudyo ng panahon na yun? Hindi ho Hindi lang naunawaan. Kaya nga nasabi ko kanina, napakapalad natin. Yung nag-aalok, doon sa mga Hudyo, hali kayo, kayong mga lahat na nabibigatan, kayo aking mapagpapahinga. Kalahin mong nasa tao na. Nasa loob na ng tao. Yung banal na espiritu. Kung mayroong banal na espiritu. Kaya nga, nagtataka tayo, bakit magaan yung pasanin na ibinigay niya, pero hindi kayang pasanin. Mabibigat pa nga yung ginawa ng mga iskriba at pariseo Di ba? Nagpapasan sila ng mabibigat. Di ba? Sa halip na ituro lamang ang batas ni Moises, ang mga iskriba at pariseo nagdagdag ng hindi mabilang na mga batas sa kanilang sarili. Imbis na gumaan ang kargada ng mga tao, pinabibigat pa nila. Maaaring makinabang ang mga tao sa pakikinig sa pagtuturo ng mga iskriba ng batas ni Moises. Ngunit hindi nila dapat tularan ang pag-uugali ng mga iskriba
23, 1 hanggang 4 na Mateo. Nagbigay si Yahweh siya ng dalawang espesipikong dahilan para hatulan niya ang mga eskriba. Una, gusto nilang ipakita ang kanilang relihiyosong debosyon upang makakuha sila ng papuri mula sa iba. Pangalawa, mahigpit nilang binibigyang pansin ang maliliit na detalye ng pagsunod sa batas. Ngunit, binabaliwala nila ang tunay na kahulugan ng batas. Yun hubang mga katag o pilakteris na sinasabi o. Yan ho yung mga, kung tawagin ay borlas, yung nasa laylayan. Yung nakalagay sa bilang 15, 38, 39. Salitain mo sa mga anak ni Israel, sabihin mo sa kanila na gagawa sila para sa kanilang sarili ng mga borlas. Ano yung borlas? Yung tassel. Ngayon, meron mo dyan sa Israel. Sa mga sulok ng kanilang mga kasuotan, sa buong panahon ng kanilang mga saling lahi, at kanilang lalagyan ang mga borlas ng bawat sulok ng isang sinulid na dila. Ganyan yung panahon ng unang siglo. Ganon din sa panahon natin ngayon. Ang gaan ng ipinagagawa ni Abay Yahweh, pero bakit mabigat sa mga reliyon? Pinabigat ng mga founder ng mga reliyon. Mas matindi pa nga sa mga eskriba at pariseo yung mga reliyon ngayon. Talagang puro pera, puro pera. Ika po, di ba? Doon tayo nagtataka eh. Napakagaan nung ibinibigay ni Abay Yahweh para sa atin, pero hindi pa rin nasusunod. Napakagaan na kung tutuusin. Walang mabibigat na ibinigay na utos si Abay Yahweh para sa atin. Pero mo, iibigin mo lamang ang Panginoon, mong Diyos, iibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong pag-ibig sa sarili. Hindi ba napakagaan? Eh bakit hindi magawa? Wala ho kasi yung banal na Espiritu. Hindi ho kasi kayang gawin nung laman yung ipinagagawa ng Espiritu. Kaya magkalayo ho yan. Kung paano yung langit at lupa, malayo, ganun yung pag-iisip ni Abay Yahweh sa laman. So, paano masusunod siya? Kung ikaw ay nasa laman at wala yung banal na Espiritu. Naiibig mo ang iyong kapatid, pero hindi mo na maiibig si Abay Yahweh. Naiibig mo si Abay Yahweh, pero hindi mo na maiibig si kapatid. Walang saysay. Walang kabuluhan. Para mong naibig yung hindi mo nakikita. Ito ang iyong nakikita eh. Hindi mo maibig. Paano mong naibig yung hindi mo nakikita? Hindi ba totoo yun? Maraming umiibig sa Diyos na hindi nakikita, pero yung kapatid na nakikita, hindi maibig. Ayun yung sinasabi ni Juan. Ano sabi niya? Biro mo, sabi niya, dito natin nalalaman ang pag-ibig, inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Ito ang hindi magawa ng laman. Kahit na nakikita mo yan, hindi kayang gawin ng laman na nakikita na niya na wala hikahos, samantalang siya pinagkalooban ni Abay Yahweh. Kasi yung bagay na nasa atin ngayon, kaloob ni Abay Yahweh yan. Hindi natin maitatanggi yun dahil dun sa buhay na ibinigay niya sa atin. Binigay niya tayo ng buhay, binigay niya tayo ng kalakasan. Di ba? Hindi natin pwedeng itanggi yun na yan gawa lahat ni Abay Yahweh. Sa bakit hindi niya magawa? Wala yung banal na Espiritu.
Tingnan ninyo, talagang ibinibigay kasi yung banal na Espiritu. 1:13 ng Efeso, FSB, ito ang nangyari na nang inyong marinig ang salita ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan at ng kaisumpalataya kay Yahweh, kayo rin naman ay tinatakan ng ipinangakong banal na Espiritu. Uy, meron pala namang banal na Espiritu na ipinangako. Ang tanong, naranasan ko ba yun? Kasi hanggat hindi natin nasusunod yung kalooban ng Yahweh, wala yung banal na Espiritu. Wala. Kasi hindi nga masunod ng laman yung bagay na ukol sa Espiritu eh. At di ba sinasabi niya, ang aking mga sinasalita sa inyo, pawang Espiritu at pawang buhay. Sa laman, walang anumang pakinabang. Walang pakinabang ang laman. Alam niyo kung bakit walang pakinabang yan? Kakaunti lang yung panahon niyan. Kaunti lang po yung panahon. Hindi katulad nung sa Espiritu, mahaba ho yan. Eternal yan. Kaya ang pinagsikapan ng laman, yung para dito sa buhay na ito. So, nakaligtaan si Abba Yahweh. Ano yun? Sadyang kinalimutan, sadyang kinaligtaan. Di ba? Hindi kayang tanggapin yung sinasabi ng Espiritu. Kaya kung wala yung banal na Espiritu na ibinabahagi, ibinibigay sa atin, wala. Kahit na nung sabihin niya, kayo ba ay nabibigatan? Nabibigatan luba? Hali kayo ang bigat. Kayo aking papagpapahingi. Bakit? Magaan lang yung aking pasan. Diba? Kahit naman anong gaan, nung pasan na yun, at kung wala naman yung banal na Espiritu, wala rin. Wala rin sa isa. Ayun mga kapatid, napakahalaga na naiintindihan natin, naunawaan natin, ako ba'y merong banal na Espiritu? Kasi pinangako yan eh. Hindi natin malulubos na tayo anak ni Abba Yahweh hanggat wala yung banal na Espiritu. Yan yung magsisilbing seal sa atin. Yan ho yun eh. Kaya ibig sabihin, talaga mababago yung buhay mo. Mababago yung buhay mo pagka merong banal na Espiritu na ibinigay sa iyo. Hindi mangyayaring mabago yung banal na Espiritu, yung buhay mo kung wala yung banal na Espiritu. Kaya nakita natin, ang tagal ko nang nanonood, ang tagal ko nang nakakarinig, pero ganun pa rin ang buhay ko. Bakit? Wala yung banal na Espiritu eh. Na dapat ibigay pala. Hindi ba? Kaya sinasabi ko, yung palawit, yan yung burlas na aking binasa kanina. Baka ako hindi maintindihan eh. Ulitin ko yung paksa natin Ito ang palatandaan iniibig natin ng mga anak ng Diyos kung iniibig natin ng Diyos. Ibig sabihin, pag inibig mo pala yung kapatid, naibig mo si Abba Yahweh. Pag naibig mo si Abba Yahweh, naibig mo. Hindi siya pwedeng hiwalay. Ang tao, iniibig ang tao, hindi maibig si Abba Yahweh. Iniibig si Abba Yahweh, o iniibig ang Diyos, hindi naman maibig yung tao. Kaya nga nakapagtataka, naibig mo yung Diyos, pero yung nakikita mo, hindi mo maibig. Ano yun? Di ba? So, hindi talaga natin masusunod yung magaang batas ni Abba Yahweh hanggat wala yung banal na Espiritu. Mahalagang-mahalaga yung banal na Espiritu na nasa atin. Kasi yun ang magkukonekta. Kung tayo'y anak ni Abba Yahweh, yun ang magiging connection natin. Yung ibibigay na banal na Espiritu. Ayun. Sister Bibian, ang borlas na yan sa Hebrew ay chichit ang tawag. Yung palawit ho yan. So yun, magandang hapon doon sa lahat po ng ating mga viewers. Teka, sino pa ba ang aking hindi pa na
Teka, dito sa kabila. Si Sir Vivian Bandoman, di bali po Brad, tanim lang ng tanim sa tamang panahon. At kalooban ni Abayhawa, bubuksan din ang kanilang puso sa pangunawa. Loobin ni Abayhawa na, pero mo, ang dami-dami palang nanonood, ang dami palang nakikinig, ano. Sana loobin. Sana huwag dumating yung katakdaan. Kasi napakahirap na pagka dumating na yung katakdaan, wala na. Brad Leonardo Corsiga, Rosly Bandoho, Sister Elizabeth Denz, magandang hapon. Noli Tongkua, Sister Cristina Juarez, Brad Fortunato Juarez, Sister Maria Victoria Morales, Sister Chris Glisola or Junker, Maria Victoria dahil sa pera bro, Carlo Roll, nahihirapan po masunod si Abayhawa bro dahil sa mga nakikitang magandang bagay dito sa mundo nito. Mahirap kasi nga, hanggat ang tao kasi nasa laman, mahirapan talaga siyang sundin. Kaya nga doon sa Juan 6, makikita natin doon, maraming mga alagad ang nagsialis eh. Hindi matanggap yung mga sinasabi niya. Magkalaban kasi yan eh, yung espiritu at saka yung laman. Brad Ezekiel Umali, Noli Tongkua. Kasi bro, ang tao naniniwala, umaasa sa founder ng reliyon, hindi sa banal na kasulatan. Hindi mabigat sa kanila ang 10% na hinihingi ng simbahan nila. Totoo yan. Nakita niyo ba yung bigat nun? Kung titingnan natin, napakabigat niyan. 10 tithes na sweldo mo. Bago ba ang paghingi pa nila, kung hindi every week? Pero ang alam ko niya talagang every week ko yan, 10%. O kaya naman, every sweldo. Kung halimbawa, sumusweldo ka ng kinsena sa katapusan, 10% yun. Samantalang sa panahon ng Israel, meron doong pangyayari na tuwing ikatlong taon, dun mo pa lamang kukunan ng ika-10 bahagi yung ani. At yung ika-10 bahagi na yun, ibibigay mo pa doon sa mga Levita, sa mga saserdote. Kasi sila yung namamahala dun sa tabernakulo. Bilang pinakapagkain nila. Brad Jesse Juarez, mas naniniwala kasi ang mga nasa laman na mabuti ka na sa lupa. Magkaroon ka ng, ayan, teka. Kanang buhay na walang hanggan spiritually, nang walang ginagawang kaloob ni Abayhawa. Tama yan. Kasi, yun nga, ang iniisip ng marami, naiibig nila, lalo na pagka ikaw ay nasa relihiyon, biro mo, simba ka ng simba every Sunday, sisimba ka every Thursday, di sa isip mo, talagang makajus ka. Pero pagka doon sa sukatan na ng banal na kasulatan, yun pala yung pinagagawa ng mga ministro at pastor, wala pala naman sa kasulatan. Di niloloko. O di parang naiindig ng mga mangangaral yung kanilang mga tinatawag niyang kapatid na niloloko. Nasaan din yung pag-ibig? Wala eh. Kaya kita nyo, harap-harapan, merong nangangaral na bakla. Mangangaral siya,
Pero siya ho ay nasa, sinasabi nilang third sex. Pero bulag na bulag yung mga inaaralan. Samantalang ito sa unang Juan, aba, kasama ka. Pagka yung umakay sa'yo bulag, aba, pati ikaw, hulog ka sa hukay. Ano sinasabi nilang aral na daladala niya, na aaral niya ba Yahawa? Wala wala akong nakikita ho na aral. Pero bulag na bulag yung mga miyembro. O ganon ho bumulag ang laman sa bagay na pang spiritual, ano? So yun ho, lobin po na Yahawa bukas. Ituloy po natin kung ating paksa sa ikalawang bahagi. Ganda ho yan mga kapatid. May tatanong natin sa ating sarili. Bakit kaya naman natin tanongin? Siguro wala namang question dun. Tanongin lang natin yung ating sarili. Ang banal na espiritu ba nasa akin? Sasagutin kayo ng sarili nyo. Mismong sarili nyo ang sasagot sa inyo. Bakit nasabi ko na mismong sarili nyo? Kayo yung gumagawa ho eh. Kayo yung gagawa at hindi gagawa. So malalaman nyo ngayon, meron ba akong ginawa? Magmula nang makilala ko, halimbawa si Abayawa, mula nang marinig ko ang aral ni Abayawa, meron ba akong nagawa? Meron bang nabago sa buhay ko? Yun. Hindi yan sasagot mismo sarili nyo. Kung wala, wag ko kayong wag ko kayong manlumo o manlupaypay. Abay, kailangan gumawa tayo. Kasi si Abayawa gumawa rin. Diba? Yung Kristo, nung siya ay makitulad sa tao, hindi ba gumawa rin siya? Punong-puno ng paggawa. Hindi lang pananampalataya, talagang gumagawa. Hindi rin po pwedeng pananampalataya lang. Kinakailangan, merong lakit na gawa. Ginawa niya, nilikha niya ang langit at ang lupa, hindi ba gumawa ho siya? Nung magkatawan tao siya, hindi ba gumawa rin siya? Lahat ng mga alagad, lahat ng mga apostol, may ginawa sila eh. Hindi sila naging tagapanood, tagapakinig, meron silang ginawa. May inimpok sila. Ayun. Bukas ako kung lulabin niya Bayawa. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Bayawa, sumakanya nawa ang kalwalatian ng karangalan ng pag-aari at kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain ni Abayawa sa bawat segundo, minuto, oras na atin pong inilalagi dito sa mundo ito. Muli maraming salamat sa lahat po ng ating mga kapatiran at sa lahat po ng ating mga non-viewers. Maraming pong salamat sa bawat isa. Ako ba kayo meron pang nakalimutan? Sabi ni Sister Elizabeth Dance, glory to you, Abayawa, thank you for everything. Salamat to. At muli, lobin Abayawa, bukas pagpatuloy natin. Muli isang magandang hapon po sa ating lahat.